Hindi niya maintindihan kung bakit may naramdaman siya gayong iniisip lamang niyang binata. So, how's your first time? Tanong ni Sophia, nakangisi man ngunit nawala na ang biro sa mukha nito. Magaling ba siya gaya ng mga sabi-sabi ng past bed warmer niya? Nag-isip sandali si Arlena. Wala siyang karanasan sa iba kaya naman hindi niya ito mapagkukumpara. Pero sa unang karanasan niya, maliban sa hapti at kirot sa tuwing gagalaw siya, ay hindi siya magrereklamo. Wala rin siyang reklamo kung magkakaroon sila ng pangalawa. 10 beses o higit pa. Brent knew how to please her, how to touch her and how to make her scream. Malas nga lang at ikakasal na ito. How was it? Si Clara na ang nagtanong nang hindi niya sagutin si Sophia. Well, tinanggal niya na ang suot na salamin at nahihiyang kinagat ang ibabang labi. It was great. Sabay-sabay na sumigaw ang mga kaibigan. Nagtatalo ng mga ito sa tuwa. Animoy isang karangalan ng matanggalan ng pagkaberhen. Magkikita ba ulit kayo? Bagsak ang balikat na umaling si Arlena. Hindi niya alam pero bigla ay napahagulgol siya. Ganun ba kasarap at kailangan mong umiyak? Ani ni Clara pero lumapit ito sa kanya at hinimas ang likod niya. Lumapit rin ang dalawa at niyakap siya ng mga ito. He's getting married, you guys. She bowed, tears dripping down her face. He's getting married and I want him to make me feel good again. Hindi nakakibo ang mga kaibigan. Nakatingin lang ang mga ito sa kanya at hindi alam kung uhusgahan ba siya dahil alam ng mga ito kung gaano siya kagalit sa naninira ng relasyon. Nangyari yun sa kanya bago pa man yun mangyari ay inunahan na niya ang mga ito. I want to be reckless, sigaw niya dahilan para magulat ang lahat sa biglaan niyang pagwawala. I was a good girl for 26 years. Follow all rules, save myself for the right guy. And what the hell do I have to show for it? Sirang engagement 1 month before? What was supposed to be the happiest day of my life? Arlena, I am so sorry. Mahigpit siyang niyakap ni Sophia. Kung nagpakabait lang sana ang lahat. Di nasa Spain ako at ine-enjoy ang honeymoon gift card na bigay sa akin ni Kuya Zane. Kasama ang sana ay asawa ko na. Sabi niya, alam kong mali, pero alam niyo, sa isang gabi na kasama ko siya, masaya ako. But, oh God, I was so happy. And now all I feel is the same hollowness I felt for the past 6 weeks. Oh dear. Sinabayan siya ni Denise sa pag-iyak. You sounded like you have it bad for this guy. Her words blew Arlena's mind at hindi niya maintindihan kung bakit nakarating sa ganoong konklusyon si Denise. No, Brent was my rebound guy. I am still in love with Jake. Kaya ba hanggang ngayon, suot mo pa rin yan? Turo ni Clara sa suot niya pa ring engagement diamond ring na kumikinang sa kanyang daliri. Kailangan mo na yang tanggalin, sabi ni Sophia. Paulit-ulit nito iyong sinasabi sa kanya. Ang salitang yun simula nang iwan siya ni Jake sa ere. But she refused to listen to their well-meaning advice. She knew giving the ring was tacky, and she should have returned it. Pero iyon na lang ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng 7 taong pagpapakatotoo ni Jake sa kanya, na ang pagmamahal nito sa kanya ay totoo, na meron siyang halaga kay Jake kahit na papaano. At kung hinayaan lang sana ni Jake na sa kanya mapunta ang aso nilang si Mocha, ay baka maisoli pa niya ito. I am going to bed, sabi niya pagkatapos niyang maubos ang kanyang kape at ibinaba niya yun sa coffee table. Bago pa man siya makapasok sa kanyang kwarto ay muling nagsalita si Clara. Makikipagkita ka ba sa mga magulang mo ngayon? Gusto mo bang gisingin ka namin mamaya? Umiling lang siya. Ayaw muna niyang makausap ang mga magulang niya dahil siyak nasisisihin na naman siya ng mga ito. Wala siya sa mood sa mga pangiinsultong matatanggap niya sa mga ito. Sa kanyang kwarto ay isinara niya ang kortina niya at ang tanging liwanag na lamang sa kanyang silid ay ang kaunting liwanag na tumatagos sa kanyang bintana. Humiga siya sa makalat niyang kama na may 6 na unan at iniyak niya ang sarili hanggang sa siya ay makatulog. After a week of constant puking and generally feeling miserable, Arlena plucked up the nerve to make a doctor's appointment. Mabait ang receptionist at inilagay siya sa 12:30 appointment. Tamang-tama sa lunch break niya. Masaya si Arlena sa schedule na ibinigay sa kanya. In fact, she was more than grateful that the doctor's office was on the 4th floor of her workplace.
her new work employment as a junior personal assistant to the marketing director for almost 3 months now. Ang boss niyang may-ari ng building nang maitayo ito, pero tanging 5th floor lang ang ginagamit nito. Ang 4 na floor ay para sa mga ilang establishment, katulad ng mini shopping mall na nasa 1st floor. Sa 2nd floor ay ang restaurants, coffee shops, bakery, at kahit na ano pang food establishments ang naroon. At kahit na hindi iyon ang gusto niyang trabaho ay naku-comfort naman siya ng mga pagkaing naroon. Wala namang mali sa pagiging assistant, pero hindi yun ang trabahong pinangarap niyang gawin habang buhay. Kahit papaano ay gusto pa rin niyang maging illustrator o kaya ay magpinta ng mga paintings at ipaskil yun sa gallery. The constant running of errands, typing up minutes and reports and setting up meeting rooms killed her every day. It was a skivvy role, as her friends rightfully pointed out when she first told them, but it paid the bills. Naisip lang niya na habang naghihintay siya ng milagro para sa kanyang illustrations, ay kailangan niya rin kumita para mabuhay. Hindi naman habang buhay ay aasa siya sa pera na ipinapadala sa kanya ng Kuya Zane niya. Lalo na't hindi maayos ang relasyon niya sa kanyang mga magulang, ay mamamatay muna siya bago siya humingi ng tulong sa mga ito. Simula nang maghiwalay sila ni Jake at masira ang kasal na dapat sanay na idaos na, ay hindi na siya ng mga ito kinakausap. Kahit pa kapag may mandatory dinner or lunch, ay hindi na siya gaano nagtatagal sa kanilang bahay dahil ayaw niyang makipagtalo sa kanyang ina. She hates it when she nags about Jake. At 12:20 p.m., Arlena set off for her appointment. Ang receptionist na medyo mataba at cute na may kulay abong buhok ang sa kanya ay sumalubong. Natutuwa siya sa malapad na ngiti nito. Hindi niya alam pero parang gusto niyang makita ang babae sa buong maghapon. Inabutan siya nito ng isang file na kailangan niya sagutan bago siya pinapasok ng nurse sa loob ng examination room para makuha ang kanyang vitals. Natigilan si Arlena at pinamulahan siya ng muka nang makita ang ilang numero na nagdagdag sa kanyang timbang nang pumatong siya sa timbangan. Hindi niya nagugustuhan ng laki ng idinagdag ng timbang niya. Pero hindi na rin siya nagulat dahil alam naman niya na kain tulog lang ang ginawa niya na magmula nang maghiwalay sila ni Jake. Her life is now divided into 2 parts, before and after breakup. And it's all the before and after breakup timeline she was struggling with. Lahat ng masasayang alaala, mga nasirang pangarap at mga nasayang na oportunidad ang dahilan kung bakit panay ang kain niya ng kung ano-ano. Hanggang ngayon, syempre. Hanggang ngayon na nakita niya ang mga numero sa scale. Handa na daw po kayong makita ng doktor. Nakangiting anunsyo ng nurse na binuksan ang pinto ng doctor's office matapos makumpirma ang kanyang vitals. Dr. De Guzman was an elderly gentleman with the warmest brown eyes and gray hair. Pinipilit siya nitong tawagin sa pangalan nito pero dahil nga nasa klinik sila ay pinanatili niyang formal ang pakikipag-usap niya rito. "What can I do for you?" Tanong ng doktor sa kanya nang maupo siya sa visitor's chair. Idinitalya ni Arlena ang mga bagay na nangyayari sa kanya. Maging sunod-sunod na pagsusuka at patig. Alam niyang kailangan niya ng trabaho upang mabawasan ang kanyang timbang, pero kailangan rin niyang ikontrol ang sarili sa mga pagkain na siyang dahilan kung bakit niya nararamdaman ang mga yun. Nakikinig lamang ang doktor habang nagsusulat sa note nito at panay rin ang pabalik-balik na tingin nito sa kanya at sa notepad. "Kailan nagsimula?" Tanong niya matapos siyang magsalita. "Ang pagsusuka at patig." Pinaliwanag niya na 1 linggo na ang nakakalipas. Naisip niya na baka dahil sa stress sa trabaho at saka iisip na rin sa mga problema na dumating sa kanyang buhay at marahil ay ang pabago-bagong klima ng panahon. Kaya marahil ay hindi siya agad nagpatingin sa doktor. Tumangulang ang doktor habang nagsusulat sa notepad at tinatanong siya sa mga bagay-bagay na hindi na siya maging komportable. Lalo na nang bigyan siya nito ng plastic cup at itinuro sa kanyang banyo upang kumuha ng urine sample sa kanya. Kunot noon niyang tinungo ang banyo dahil hindi niya alam kung bakit kailangan nito ng ihi. Arlena never gave any urine samples in her life, but she knew this wasn't going anywhere good. Anything that involved bodily fluids almost always never had a happy ending. Matapos ang ilang minuto pagkatapos niyang bumalik sa opisina ng doktor, ay nakumpirma ang suspetsya niya. "Congratulations, you are pregnant." Maliwanag ang ngiti ng doktor nang sabihin ito sa kanyang results. Ngunit siya ay nakatulala lang habang nakatingin sa doktor na panayang bigay sa kanya ng mga bagay na dapat iwasan. Unable to process his announcement, she sat in a numb disbelief, focusing all her attention on the loud hum of the air conditioner mounted on the wall above the window.
Anumang sandali haharap muli sa kanyang doktor at sasabihing mali ang result na nakita nito sa kanya. Yun ang pinagdarasal niya sa mga oras na yon. Na mali at sira ang pregnancy test na ginamit sa kanyang urine sample. At pagkatapos na yun ay babalik na siya sa kanyang opisina upang kumuha ng cookies sa kanyang cookie jar at babalik sa normal ang lahat. You are going to be a mom. Muli niyang sabi sa kanya nang mapansing hindi kaagad niya naintindihan ang sinabi nito. No! Arlena shook her head. Imposible. Ano siya? Si Berheng Maria? Hindi siya pwedeng mabuntis dahil isang beses lang naman nangyari sa kanila yun ni Brent. Nang mga oras na yun, alam niya kahit lasing siya na naglagay ng protection si Brent Toxon. Alam niya dahil nakita niyang mga wrappers na nakakalat sa sahig bago niya iwan ng binata. Ipinakita ng doktor sa kanyang result at ipinaliwanag ang 2 guhit na nasa test kit. Pwede rin nating i-scan para makita natin kung tama bang nasa pregnancy test. Arlena liked that plan very much. 10 minutong nakalipas nang mahiga siya sa examination bed. Nakita niyang maliit na bilog sa unang pagkakataon sa screen at marinig ang heartbeat nito. Oh my God! Usal ng doktor. It's 2. What? Muli siyang tumingin sa screen. Isa lamang ang nakita niya at kung hindi pa itinuro ng doktor ang isang maliit na bilog na hindi gaanong makita sa screen, ay hindi pa niya yun makikita. Congratulations! You are 12 weeks pregnant! Sabi ng doktor. Magandang paglaki ng mga baby. Malakas ang pintig nila. Magiging nanay na ako. Yes, you are. Bigla ay naluha siya habang nakatingin sa doktor. Pero hindi ko alam kung paano maging isang ina. She bawled. I share an apartment with 3 of my best friends. I don't even know how to cook for myself. I hate my job. Anong gagawin ko? You'll be amazing. The fact that you are questioning yourself means you want what is best for your babies. Malapad ang ngiting wika ng doktor at muling bumalik sa kanyang mesa. Siya naman ay nilinis ang sarili at ibinutones ang blouse na suot. Nag-iisip kung anong kanyang gagawin. Bumalik si Arlena sa kanyang desk. 10 minutong lumipas dala ang script sa kamay at ang natutulalang mga mata kung saan-saan napupunta ang kanyang isip. Pero isa lang ang alam niya, magiging ina siya. Dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ng anak ng isang Brent Toxon, a now CEO of one of the biggest logistics company in Manila, a married man. Inaamin niyang naging obsessed siya kay Brent sa nakalipas na 2 linggo. Matapos ang mainit na gabi na kanilang pinagsaluhan. Pinuno niya ang kanyang kwarto ng mga dyaryo na si Brent ang laman at mga tabloids tungkol sa lalaki upang makita ang kasal nito. Of course, since he was a famous young CEO, he would be the talk of the town. But none of those tabloid stories has his wedding photos. Tinanong rin niya ang kaibigan niyang si Denise na isa sa mga journalist kung alam nitong balita ng pagpapakasal ni Brent. Pero maging ito'y hindi rin alam ang bagay na yun. Marahil ay mas pinili ni Brent na gawing pribado ang parting yun ng buhay nito. Marahil ay ayaw nitong makita ng mga naka one night stand nito upang hindi manggulo. At isa siya sa mga yon. Tanggap naman niya yon at kaya niyang mabuhay na hindi ito iniisip. Pero dahil merong party si Brent na nabubuhay sa sinapupunan niya, hindi niya alam kung makakalimutan ba niya ang lalaki o ang gabing kanilang pinagsaluhan. Okay ka lang? Tanong ng isang junior assistant na kasama niya sa trabaho. Napansin nito na tulala siya. Tumango siya at mabilis na nilagay sa kanyang bagang scan at parental vitamin script na reseta ng doktor sa kanya. Ayaw niyang may makaalam sa kanyang trabaho na buntis siya at walang magiging amang kanyang mga anak. Malalaman rin naman ang mga ito sa mga susunod na buwan. Pero sa ngayon gusto muna niyang itago ang munting sikreto niya. I'm fine. Dagdag ni Arlena upang pawiin ang ilang sa pagitan nilang dalawa. Alam niyang gustong makipagkaibigan ito sa kanya pero kahit na anong gawin nito hindi niya kayang buksan ang sarili sa babae. Marahil ay alam niya sa kanyang sarili na hindi naman siya magtatagal sa kanyang trabaho. Okay, magsabi ka lang kapag may kailangan ka. Anito bago bumalik sa ginagawa at iwan siyang hindi mapalagay sa magiging kinabukasan niya. Nang umuwi siya sa kanilang apartment, ay sinabi kaagad niya sa kanyang mga kaibigan ng balitang buntis siya. At tulad ng inaasahan ay hindi makapaniwala ang mga ito. Hindi na rin siya nagulat pa ng sermonan siya ni Clara at Denise. Si Sophia naman ay napapailing lang habang nakaupo sa kanyang tabi. Lahat ay nadismaya sa balita. Of course,
Who would be happy to hear the news about getting pregnant with a married man? Kahit pa hindi pa kasal si Brent nang may mangyari sa kanila, ay hindi pa rin maipagkakaila na dala-dala niya ang anak nito sa labas. Hindi ba kayo nagsuot ng proteksyon? Tanong ni Clara habang hinihilot ang sentido. We did. I saw all of the wrappers on the floor. Giit niya, kahit maging siya hindi rin sigurado, dahil hindi niya alam kung ilang beses siyang inangkin ni Brent. I don't know, I was drunk. Ayaw na rin niyang banggitin pa ang morning after pill na binili niya. Pero hindi naman niya iniinom pagkatapos ng nangyari sa kanila, dahil sa magulo niyang isip ay nakalimutan niya. I am too young to be an aunt. Napabuntong hininga si Clara at umupo sa sofa. Humiga si Arlena sa sandalan at nakatitig lang sa puting kisame. Umaasang makakakuha siya ng sagot mula roon. Okay lang, ako naman ang ninang ng mga baby. Ani naman ni Denise. And I am gonna be a godmom, sabi naman ni Sofia, saka sumimsim sa hawak nitong tasa. Napangiti siya dahil kahit na hindi magandang nangyari sa kanya ay nasa tabi pa rin niyang mga kaibigan na hindi hinuhusgahan ng kanyang pagkatao. Wala na siyang mahihiling pa sa mga ito. Parang gusto ko na lang maging buntis habang buhay ah. Ngisi niya dahil mukhang masasanay siya sa mga aroganang mga ito. Natigilan siya nang makita ang titig ng tatlo sa kanya. What? Sinabi mo na ba sa kanya? Tanong ni Sofia. Ngayon ko nga lang nalaman. Buong depensa ang sagot niya. Oo, pero sasabihin mo ba sa kanya? Denise raised a questioning eyebrow. Kailangan mong sabihin sa kanya. It was a one-night stand. I knew what I was doing. Paalala ni Arlena sa mga kaibigan. Isa pa, may bago na siyang buhay ngayon at asawa. At isa na siyang CEO. Huwag na nating guluhin pa ang buhay niya. Baliw ka ba? Napatayo si Clara sa kinauupuan. Kailangan niyang malaman. He has to take responsibility for your babies. Umiling siya. Desidido na siyang buhayin ng mga sanggol na nasa sinapupunan niya. At ayaw niya manggulo sa buhay ni Brent. Ayaw rin niyang makilala ng mga tao bilang kirita nito at mga anak niya bilang sabit. Not when it will ruin his marriage. I can't do that to him. Pwede bang tumigil ka dyan sa kasal-kasal na yan? Wala naman tayong pruweba na ikinasal nga siya. Inis na ani ni Denise. At kung meron man, kahit pa sekretong kasal ay dapat alam namin. I was a journalist, remember? He told me that's proof enough. Pinagkrus ni Arlena ang kamay niya sa kanyang dibdib. Ayoko nang pag-usapan pa tungkol rito. Let's choose a baby names then, suhestyon ni Clara. Lasing ka ba? Matalim ang tingin ang ipinukol ni Denise at Sofia kay Clara. Napapahiyang ngumiti ito. Konti lang, sagot nito pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone at nagtungo sa camera. Isiniksik nito ang sarili sa pagitan niya at Sofia upang kumuha ng kanilang litrato. Pagkatapos ay pinost nito sa Instagram ang kanilang larawan na may hashtag ng mga baby names. Ilang sandali pang nakaraan ang marinig niyang pagtunog ng kanyang cellphone at ang pangalan kaagad ng kanyang inang nakita. It was a message from her mom telling her to be at home this instant. Bumaling siya kay Clara. Why would you do that? Alam mo namang meron ka sa contact ng parents ko. Aniya saka mabilis na nagtungo sa kanyang kwarto upang maligo at magpalit. Wala siyang pagpipilian kundi ang umuwi sa kanila at harapin ang kanyang mga magulang.